Kaibigan, welcome back. Kahapon ay officially fall season na or autumn season dito sa Canada, dito sa North America. At kahapon yun, September 21st, yung unang season officially kahapon, fall season na hanggang December 21st, I believe, ngayong taon na to. At by the time December 21st, feeling mo na hindi mo na maisip yung fall dahil marami nang nawalang dahon at marami ng puti ng kapaligiran pagsapit ng Disyembre. Sigurado yun sa malalapas sa iba't ibang parte ng Canada. Gumawa ko ng video na to para i-dokumento itong sa kaliwa ko, itong tanim naming ampalaya, huling pag-ani, huling pagputi, huling pag-harvest na namin ito. Siguro mahigit 100 na kami kung hindi ay close. Kaya hindi na rin lumalaking iba, pero makakaasa kayo na ripe o hinog na siya, para hindi naman hinog pero panahon na para gulayin siya. Huli na to, at yung mga dahon pwede ko pang kunin para gawing tsaa dahil mabuti rin yun sa atin, lalo na sa inyong mga diabetic. Maaaring nakapagpababa talaga yun ng sugar sa katawan. Kaya ingat lang dahil pwedeng bumulusok ang sugar nyo kung mapasobra kayo ng dahon ng ampalaya. Masaya ako dahil meron na akong phone nga pala at nagagamit ko na yung aking microphone. Kahit naman daw wala ang microphone nito, magaling pa ng pick up ditong bagong phone ko. Ang phone ko nga pala ay Samsung S24 Ultra. Ang release pa ng S25 sa Enero pa eh. Hindi na ako makapaghintay. Isa pa, maganda yung deal na nakuha namin muli, magpamilya. Kaya sinamantala na namin yon. Kaya hali kayo. Sisikapin kong maiksi lang ito para naman makita nyo kaagad itong ampalaya. Let's go. Ito siya. Isusumin ko pa ng malapit ha. At medyo yan. Nakikita nyo yung paninilaw ng kanyang mga dahon. Hindi na siya nakakatanggap ng sapat na araw dahil madalas na ngayon ang makulimlim. Pero magkakaroon pa tayo sa kabila nito, magkakaroon pa rin tayo dito sa Canada ng tag-init. Marami pa, hanggang Nobyembre pa yung tag-init na to. Kaya huwag kakakampante. At itong mga dahon din, sanhi din yan sa gabi ay dagtidip ang temperature na sa single digit dito. Kaya ito na yung panahon na nagbabago na yung panahon ng katawan ng tao, nakaklimatize na. Ang mga senyales din nun ay kapag hindi malakas ang katawan ng tao ay nagkakasakit. Uso yun dito. Ako ay sinasamantala kong masanay sa gabi. Minsan naka-shirt lang ako sa gabi, 9 degrees, 10 degrees. Nag-stay ako para maklimatize kaagad yung aking katawan. Masanay dahil sa darating na winter at pagsapit ng mga minus 40 plus ay kondisyon na yung katawan natin. Yun ang aking ginagawa taon-taon. O sige na, mag-uusap tayo nito. Ililapit ko pa. Okay. Yan yung mga ampalaya. Ito hindi na to lalaki. Ayan siya. Maganda yung camera na to eh. Natutuwa ako. At sabi ko nga, ingat ako mabuti. Kasi gagawa ko ng vlog. Babulag na ako. Kung saan hindi ko, lagi may mga bangas yung aking mga gamit. Dahil rough ako sa mga gamit eh. Kasi nga, yung uri na mga ginagawa ko dito, alam niyo naman, sumusuot, gumagapang sa lupa, sumusuot sa mga lungga o maakyat ng bubong, ng puno, nagpuputol ng sanga at mga ganon. Mukhang hindi na to aabot.
Ayan, ang aming ampalaya. Ito pa yon, yung kabila, meron pa doon ako ng ampalaya, kita nyo ron, at saka dito sa kabila. Kaya sa susunod na spring, sa susunod na summer, inaasahan ko na kayo mga kaibigan ko ay ito yung sa susunod na tagsibol, gawin yung makakaya ninyo na magtanim ng marami dahil napakaraming benepisyo nito. Meron na kayong gulay, ampalaya, meron na kayong dahon para sa inyong tsa at sa inyong mga paboritong munggo or tinola. At talagang masustansya pa. Hindi lang ito, napakaraming mineral at vitamina itong ibinibigay. At doon pa nga sa mga diabetic, napakalaking tulong nito sa kanilang katawan. Magpipitas na ako. Halika, ipakita ko sa inyo yung kabila. Mukhang maraming mga nakikita ko maliliit dito, mga bubot na siguro nasa 6 sila na hindi na lalaki pa. Pero pag meron pa tayong, bibigyan ko pa sila ng 1 buwan. 1 buwan ba bago putulin ko to? Maybe mahigit 1 buwan, 5 buwan, 5 linggo, or 4 na linggo, or 5 linggo, maybe 6 na linggo. Ano ba ngayon? September 23 ngayon. October 23. Hanggang first week ng November siguro. Mga around that. Maybe November 1st or November 7, mga ganon. Magtatabas na tayo at nako, marami akong maipapakita sa inyo na video, gagawa akong video tungkol sa pagtatabas ko ng mga halaman, itong gulay, bulaklak, yung mga hindi perennials, even perennials pala, perennials or annuals na mga tanim namin at ilalagay ko sa compost, magiging isang napakalaking abala, isang napaka-busy na panahon yon. October ang pinaka-busy kong panahon dahil ako ang nagkukondisyon dito sa kapaligiran ng ibang mga bahay para masiguro na sa pagdating ng winter, pagpatak ng snow ay malinis, walang babara sa kanilang alulod, walang yung malalakaran nila ay maayos, walang matatabo ng hindi matatabunan ng makakapal na dahon. Drainage malinis, importante yon. Importante na ang drainage ninyo malinis sa kapaligiran dahil sa kasagsagan ng winter at natabunan ng snow, napakahirap. Kahit may snow, ang unang natutunaw sa snow kapag medyo mainit ay gagaling sa ilalim. Hindi lang sa taas. Sa ilalim doon nangyayari yung mga nagraran yung tubig. Marami nangyayari. At kung hindi kayo maingat, lalo na doon sa kayong may mga bahay, bago man o matagal lang may pag-aari ng bahay, kapag hindi nyo naayos sa mga drainage system ninyo, ay isang malaking gastos yun, sanhi ng frustration, ng napakasakit ng ulo. Kaya ito yung preventative measure yung ginagawa natin, maintenance, parang sasakyan, di ba? O parang sa inyo na kumakain ng masustansyang mga pagkain para mapanatiling malakas ang katawan, malusog, masigla. Ganun din ang bahay, ganun ang sakyan, kung walang maintenance, ay madali silang masira. Kaya marami yun. Tatapusin ko na ito ngayon. Kukuha pa ako ng palaya doon.
At dito sa tagiliran at kaibigan, masaya ako at mayroon na akong bagong telepono. Ipapakita ko, gagawa ko ng video tungkol doon at papakita ko sa inyo kung paano ko ang mga disiplinang pinapakita ko sa aking mga anak. Noon pa sa telepono, hindi ako naniniwala na ang mga bata ay kailangang magkaroon ng isang mamahaling telepono. Pero sa kabila nito, yun ang nangyari sa aking mga anak. Pero ipapaliwanag ko ang lahat sa inyo kung bakit. Ito gusto kong idokumento para sa pagtanda ng aking mga anak, malala nila ang aking mga sinabi, ang rules namin ni Mrs. T sa kanilang, sa kaming mga anak, kung paano namin sila disiplinahin, at make sure na hindi sila maging katulad ng iba na addict talaga sa telepono at yung panganib at masamang naidudulot nito sa mga content sa online, lalo na sa mga social medias. Kaya bigyan niyo lang ako ng pagkakataon dahil marami akong ginagawa talaga, pero at the same time gusto kong magbigay ng quality na video na siguro natututo na ako dahan-dahan lang. Sa tulong nitong telepono ay magagawa ko na rin yun sa dahan-dahan. Kaibigan, hanggang sa muli, padayon.